Let us open our Bible on Philippians chapter 4, verse 19. Praise the Lord. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Yes. Kaya nga itong ating prayer meeting, dito natin ginagawa yung sweet hour of prayer. Bakit? Dahil ang ating mga prayers dito, sinasagot ng ating Panginoong Hesukristo. Ating hinihingi sa Kanya, binibigay Niya. Sinabi dito, but my God, who is your God? Who is my God? Who is our God? My God shall supply all your need. Our God is able and capable to supply all your need, my need, all our needs. Lahat ating pangangailangan. According to His riches in glory. Gaano ba siya kayaman sa kanyang glory? Pag sinabing glory, that is His assets. Pag sinabing glory, that is His properties. Pag sinabing glory, that is His riches. Gaano ba talaga siya kayaman? Gaano ba talaga siya may kakayahan? Of course, napaka-yaman niya by Christ Jesus. Kaya, huwag tayong manghina, ni huwag tayong mag-deteriorate, but rather let us increase. Yung mensahe sa devotional kanina na sino man ang natanim dito sa sanctuaryo shall flourish. No? Magpa-flourish tayo. Mag-i-increase tayo. Malapit na ang kasal ni Pastor John Mark. Malapit na ang kasal ni Pastor Lito. Malapit na rin ang anniversary ng Madsayap, anniversary ng Tibalog. At lalo't higit sa lahat, malapit na rin ang ating Foundation Day anniversary dito po sa Davao i-held. So itong lahat, God can supply all our necessities. No? Kayang i-provide ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan according to His riches. Amen? Praise the Lord. Dahil may kakayahan siya. May kapangyarihan siya. No? Mayaman siya. May magagawa siya. He is alive. Kaya nga sinabi diyan, anong gusto niyang gawin sa langit? Magagawa niya. Anong gusto niyang gawin sa lupa? Magagawa niya because He is a living God. So ang gawin lang natin, kung ano yung nakikita natin na we are concerned tayo sa mga necessities, hingin natin sa Kanya through prayer. Ask anything according to His will and He heareth us. Papakinggan tayo ng ating Panginoong Diyos. So, i-commit natin ito sa prayer. Hindi basta-basta ang preparation sa wedding. No? Hindi basta-basta ang preparation sa mga anniversaries. Hindi basta-basta ang preparation sa coming June 15. But all these things, God can handle as we pray, as we ask in prayer. Kaya sa mga ganitong kalagayan, dyan tayo sa Kanya, tatakbo. Basahin natin. Pakibasa 2 Samuel 22, verse 7. Praise the Lord. In my distress, I called upon the Lord, and I cried to my God, and He did hear my voice out of His temple, and my cry did enter into His ears. Ayan. Pag sinabing natatawag nating distress, yun talagang nababahala ka na. Nababahala ka na sa iyong kalagayan, iyong sitwasyon. Pero anong sinabi dito? In my distress, I called upon the Lord. See kayo itong prayer natin, this is calling upon the Lord Jesus Christ. In our necessities, in our distresses, tumawag tayo sa Kanya. And cried to my God. You see, we have a so-called
our own God. Meron tayong ating Diyos. Sinabi niya dito, I cried to my God. Imagine that. It depends upon who is your God. Whether your God is dead like idols, or your God is the God of the creator of the universe, the rich, super rich. Kung yan ang Diyos mo, sinabi diyan, I cried to my God, and He did hear my voice out of His temple. Tingnan mo, God can hear, God will listen, God will observe lahat na ating pinakamaliit na prayer. And He did hear my voice out of His temple, and my cry did enter into His ears. Imagine that. Yung syllable ng ating words, yung kinumpose natin na sentence, yung kinumpose natin na paragraph, na ginawa natin itong prayer doon sa Kanya, nakapasok ito sa Kanyang tainga. Nag-register ito sa Kanyang pakinig. Siya, able siya. Kaya lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik dito sa buhay na nababahala tayo, umiyak tayo sa Kanya, papakinggan niya tayo, makapasok sa pakinig niya ang ating mga sasabihin. Imagine that. Praise the Lord. Now, God is alive. God is living. God is powerful. As what the testimonies na sinasabi ng mga children of God which experience the power of the living God, which experience deliverances, which experience provision, experience protection, experience victories. They have so much testimonies that God is living. And God Himself telling us that He is alive. Praise the Lord. Now, kung ang mga anak ng Diyos who experience the help, the power of God as they believe and pray, and they experience actual experience in their lives, and their conclusion is no other than God is alive, God is powerful, God is alive. Pag sinabing God is alive, accordingly what you ask, accordingly what you pray, tatanggapin mo yan. Dahil buhay siya. Now, kung ang mga tao na yan who experience the power of God, the salvation of God, the deliverance of God, can say God is alive, and even God Himself is telling us that He is alive, how about us? Shall we say so? Sasabihin din ba natin yan? Of course. Basahin natin yan. 2 Chronicles 18, verse 13. Praise the Lord. And Micaiah said, As the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak. Yes, sabihin din natin yan. Let us speak. Pag sinabing kung magsalita ka na God is alive, meaning to say you are testifying the work of God sa buhay mo. Na-experience mo yung grant ng iyong Diyos kung saan ka dumalangin sa mga distresses mo, sa mga necessities mo. So you can testify that God is alive. Praise the Lord. Kaya, ganun. So, ang buhay natin. So, ngayon sa buhay natin, problem 1, solution 1. Problem 2, solution 2. Problem 3, solution 3. Sabihin natin ang makarating sa 1 million and more than million ang mga problema na ating hinaharap habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito. Tatapatan niya ng Diyos lahat. Walang walang i-skip ng Diyos. Basta tayo rin, tapatan din natin yan ng prayers. Praise the Lord. Tapatan natin lahat yan ng prayers. Yan naman yung instruction ng Diyos sa buhay natin. Cast all your care upon Him, and He will care for you. There is none of those you cast unto Him in prayer that shall be skipped. Alam mo yung skip? Hindi isali. Skip meaning to say ignore. Skip meaning to say delete,
skip meaning to say, single out, alisin mo. But God will never skip anything. But sinabi ng Diyos, salita ng Diyos, cast all your care upon Him, for He careth for you. So walang problema 1 hanggang ilang problem yan na hindi tatapatan ng Diyos. So wala ding problema na hinaharap natin na hindi din natin ikakast doon sa Diyos sa pamagitan ng ating dalangin. Praise the Lord! Ganun ang ating buhay na Diyos. He is more than any politicians. He is more than any public servant. He is more than any philanthropist. He is more than anyone that could make extraordinary performance. He is more than that. Tandaan natin yan. Napakasarap manalig sa Diyos. So doon tayo sa Kanya tititik. Huwag nating ibaling, huwag nating alisin ang ating pagtitik sa Kanya. Maka-endure tayo. Tatanggapin natin lahat ang mga privileges galing sa Diyos. Basahin natin. Micah 7 verse 7. Praise the Lord. Therefore, I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Yes. Kaya ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos na aking kaligtasan. Ang aking Diyos makikinig sa akin. See, we are not godless. Hindi tayo walang Diyos. Meron tayong Diyos at ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Mapalad tayo. Praise the Lord! We can face tomorrow. Bakit? Because He lives. We can face tomorrow. Maharap natin ang bukas. Anong problema bukas kaya nating harapin na mapatagumpayan? Anong problema na darating na mga challenges sunod na naman bukas, nandyan naman? We can face tomorrow because He is alive. No? Buhay siya na Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam mo ang Diyos sa buhay natin, kaya niyang patunayan ang lahat ng kanyang pangako. Basta wag lang tayong ma-move. No? Sinabi dyan, He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will never slumber nor sleep. Tingnan mo yung driver. Anong nangyari doon sa Inlex or Isilex? Nangyari doon sa Luzon na nabundol ng Solid North Bus Company ang sasakyan na milulan ng pamilya na namatay. Dahil ang driver naantok, nakatulog. Tuloy-tuloy yung biyahe niya na wala na siyang kaalam-alam na nagdadrive pala siya. Aksidente ang nangyari. Pero tayo mga anak ng Diyos, wag lang ma-move yung ating paglakad sa Kanyang statutes at ng Kanyang mga commandments. He will not suffer us to be moved. He that keepeth you will never slumber nor sleep. Pag sinabing hindi siya naantok, hindi tayo maaksidente. Pag sinabing hindi siya naantok, hindi niya kaligtaan yung ating pangangailangan na i-provide kasi nakatingin siya lagi. Paano niya tayo ingatan? He will preserve our going out and our coming in. Labas-pasok tayo sa ating tahanan, labas-pasok tayo sa ating trabaho, labas-pasok tayo sa simbahan, labas-pasok tayo sa mga establishment na pupuntahan natin. No night or day, walang mangyari sa atin na masama. Praise the Lord! Kasi yung Diyos natin shall never slumber nor sleep. Sa kondisyon, He will not suffer you and me, our feet, to be moved, na ma-move tayo sa paglakad dyan sa Kanya. Alam mo, kaya tayong ihatid ng Diyos sa katapusan ng ating buhay victoriously. Kaya tayong ihatid sa ating buhay sa sanglibutang ito successfully. Basahin natin yan. Nehemiah 9:15. Praise the Lord.
and gave us them bread from heaven for their hunger, and brought us them forth water for them out of the rock for their thirst, and promises them that they should go into to possess the land which thou had sworn to give them. Ayan. What do you mean of hunger? Gutom. Pag ang taong nagutom, talagang gagawa yan ng paraan. Paano malagyan ang kanyang kagutuman ng kabusugan. Anong klaseng gutom ang posible nating nararamdaman? Gutom tayo sa food, isa yan. Gutom tayo sa ating mga necessities, isa yan. Gutom tayo sa solusyon ng ating problema, isa yan. Gutom tayo sa ating minimithi ng ating puso, yung desires ng ating puso, ipipill up yan ng Diyos. Uhaw tayo kung saan tayo uhaw sa ating mga necessities, naku, ipopulfill yan ng Diyos. Ngayon, lalot na namula tayo sa spirituality, gutom at uhaw tayo sa spirituality natin, lalot na pinipill up tayo ng Diyos, lalot na sinasatisfy tayo ng Diyos. Kaya we can say, Paul said, for me to live is Christ and to die is gain. So ibig sabihin yan, even death cannot bother us. Praise the Lord. Hindi makabother sa atin kahit ang kamatayan, which most of the people of this world want to avoid. Most of the people of this world are being threatened by death. Pero para sa mga nananalig sa Diyos, death is glorious para sa kanila. Death is victorious. Kung ang kamatayan victorious, ano pa ang buhay natin? Lalot na habang buhay tayo. Praise the Lord. Lalot na habang nabubuhay tayo. We have so much victorious victories. We have so much necessities to be provided. We have so much fulfillment na ating pinipray dyan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. At alam ng Diyos kung ano yung minimithi ng ating puso. Kaya niyang basahin ito. May nagtanong sa akin, Pastor Chit, kaya bang basahin ang isip natin ng dyablo? Can the devil read our thoughts or our mind? Sabi ko, he cannot read. But he used to observe your movement. Kaya, ang Diyos lang nakakabasa sa isip at sa puso. So, alam ng Diyos ano yung desires ng ating puso. Praise the Lord. At walang anumang bagay, basta ikaw ay upright ka lang sa harapan ng Diyos, matuwid ka lang sa harapan ng Diyos, na pipigilan niyang ibigay. Basahin natin yan. Psalms 84 verse 11. Praise the Lord. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Yes. Pag sinabing, for the Lord God is a sun, pag sinabing sun, that is light. Pag sinabing light, that is brightness. Pag sinabing brightness, that is your good future. No? Maliwanag yung kinabukasan mo. Dito man sa lupa, lalot na sa kabilang buhay. And shield. Shield, He is our protection. Shield, He is our defender. Shield, He is our preserver. Siya yung magpipreserve sa atin. Kaya niya tayong sanggain ang lahat ng mga attackers. The Lord will give grace. Grace that is favorable blessings from God. The Lord will give grace and glory. Glory that is, tingnan mo yung mga nanalo sa election. Nakita ko kanina yung si Bira 4. Bira 4 ba yan? Yung tumakbo ng gobernador sa Cebu. Tapos yung si Gwen na dating incumbent na nagtakbo rin na sumuporta dito sa administration. Tapos ito naman si
Bira 4 ba yan? Bari 4. Oo. Na in-endorse ni Digong. In-interview siya yung nanalo, si Pam. Kita mo yung glory sa mukha niya. Masayang masaya siya. Happy. Si Bongo na number 1 sa senatorial, happy masyado. Si Digong na kahit wala dito, pero yung mga tao niya dito sa Davao, happy masyado. Ano ibig sabihin glory? Walang kalungkutan, walang kalumbayan, walang kataluhan. Ganun ang Diyos. He will give grace and glory sa mga anak niya. Praise the Lord. Sa mga nananalig sa Kanya. Tapos ito na, no good thing will He withhold. Singular. Walang isa na mabuting bagay na hindi niya pwedeng ibibigay. Ibigay niya, hindi niya ito i-withhold. Kanino? That walk uprightly. Yung lumakad sa Kanya na walang kabaluktutan. Tingnan mo yung upright piano. Pag tiningnan mo yan sa likod, kaya tinawag siyang upright piano. That is vertical. Kita mo talaga. Eskwalado yan. Pagka-upright niya, hindi ganun. Hindi naka-incline or naka-decline. Hindi. Upright, straight talaga yan. Tapos from the ground to the top, wala ka talaga makita na may curve, merong palalim, wala. Straight talaga yan. Ganun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Na maging upright tayo. Pwede ba yan? Pwede yan. Prayerful ka lang. Pwede ba yan? Yes. Matakot ka lang sa Diyos. Pwede ba yan? Yes. Ilagay mo yung salita ng Diyos sa puso mo. Pwede ba yan? Yes. Paunahin mo si Jesus Christ. Pwede ba yan? Yes. Sundin mo si Lord Jesus Christ. Pwede ba yan? Yes. Tumitik ka kay Lord Jesus Christ. Maging upright ka. Praise the Lord. Ang sarap palang sumunod kay Jesus. Walang anumang mabuting bagay na kanyang pipigilan. Napakaganda. Bakit able siya? Basa pa. 2 Corinthians 9:8-11. Praise the Lord. And God is able to make all grace abound toward you, that He, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad. He hath given to the poor. His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread to your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Okay. Praise the Lord. Alam mo, maganda kaya yung maramdaman ng tao na ano man yung gusto niyang gawin, nagagawa niya. Saan man niya gusto pupunta, napupuntahan niya. Masarap. Now, ano pala ang pinakamasarap na gusto nating gawin, na susuportahan tayo ng Diyos? Ibibigay niya buhos ang kanyang suporta sa atin. If your intention is good work. Praise the Lord. Kaya nga sinabi diyan, God is able to make all grace, meaning to say, full support siya. All support siya. God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work.
So, yung balak na gawin na good work, masarap gumawa ng good work. But if walang mag-support sa iyo, if walang mag-back up sa iyo, wala ka rin magagawa. Ganon din sa buhay natin. Kung hindi tayo back upan ng Diyos, hindi tayo suportahan ng Diyos, gusto man natin tutulong, gusto man natin gagawa ng mabuti, gusto man tayo pupunta kung saan para sa kapakanan ng mga tao, gusto man natin gagawa ng mabuti, kahit man lang sa tahanan natin, we can make some services and accommodation, whatever. Kung hindi tayo babakapan ng Diyos, wala din tayong magagawa. But to God be the glory. God made these things to be done sa buhay natin. Praise the Lord. Tingnan mo, halos kayo dito sa compound, lahat kayo, ginawa kayong able ng Diyos na mag-accommodate. Nauna pa nga kayo sa akin. Praise the Lord. Bakit? Naghintay lang din ako kay Lord Jesus Christ. Humingi din ako nung sino ba yung merong dumaan sa isip ko na if there are visitors who are coming, makiusap ako kay Sister Len. Sister Len, can I ask you a favor? I have some visitors who are coming. Can I ask favor to you and to your sister in Dubai na maghiram muna sa bahay? Sister Jessie of Russia, Matandag, can I ask you a favor? May bisita akong darating. I need accommodation. Di ba ginamit kayo ng Diyos? Good works yan. Praise the Lord. So lahat ng mga good works na gusto natin, Sister Susan, Sister Carol, Brother Dudong, Pastor Dudong, Sister Ending, Sister Nening, pag June 15, bukas yung mga bahay ninyo na binigyan kayo ng Diyos to do good works, para makagawa kayo ng good works. Kung hindi tayo back upan ni Jesus Christ, unang-unang, if God didn't grant us this place para makatayo tayo ng bahay, wala din tayong magagawa. Kaya itong lahat, binigyan lang tayo ni Lord Jesus Christ ng pagkakataon na makakilala sa Kanya. Maisa sa Kanya, yung mensahe nung Sunday, make us one dyan sa ating Panginoong Diyos. Napakasarap po makiisa sa ating Panginoong Diyos. Lalot na, basa. Psalms 104 verse 24. Praise the Lord. O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. Ayan, lalot na yan. Lalo na yan. Ang daming mga Pilipino umaasa sa mga pinapalakad ngayon sa mundo na nagpapamimbro ang maraming mga Pilipino dahil yun daw pera na isyu ni Ferdinand Marcos Sr. ay pag maging presidente raw si Junior ay marirelease daw yung mga ipinangako sa lahat ng mga Pilipino. Hanggang ginamit na lang yan na scam sa mga tao na sumakay sa mga issue na yan. When in fact, if you are going to ask the family, wala naman silang ganon. Sakay lang pala sa issue, sa panahon, hanggang nakalikom ng collection, nakalikom ng mga kung ano-ano dyan, ang mga leader na nag-handle niyan. Samantalang ang ating buhay na Diyos, anong sinabi dyan? How manifold are thy works, in wisdom hast thou made them all. Ginawa niyo sila lahat. The earth is full of thy riches. Di ba na mensahe dito minsan? This earthen vessel has or have treasure. Itong katawan na ito na makalupa, merong laman itong treasure. Ano yung treasure na maraming humahanap niyan sa mundong ito? They are hunting for treasure. Ang Diyos, ang pinaka-treasure natin that will answer everything of our living. Itong pamumuhay natin, siya yung sagot lahat. Hanggang matapos beyond sa buhay natin, He can still has so much for us.
He is more than treasure. Praise the Lord. Kaya pala sinabi dito, being enriched in everything to all bountifulness. Imagine pag gagawin na ito ng Diyos sa atin, i-enrich niya tayo sa lahat ng bagay para sa direksyon na abound tayo sa mga blessings na yan, which causeth through us thanksgiving to God. See, pasalamat tayo sa Diyos. Huwag natin siyang kaligtaan. Siya yung nag-fulfill ng kanyang narinig na pumasok sa tainga niya. Siya yung nag-fulfill na nakabasa sa ating mga prayers. My cry entered into His ears. Siya yun. Kaya siya yung pasalamatan natin. Siya yung nag-fulfill nitong lahat. Amen? Praise the Lord. At sabi ko na nga sa inyo, ilang problem, ilang necessities, tatapatan niya ng Diyos, ng solusyon at provision. Tayo naman, ang trabaho natin, lahat ng problema, lahat ng mga necessities, tapatan natin yan ng prayer. Para makarating yung mga prayers natin, huwag tayong gumawa ng kabaluktutan. Uprightness ang kinakailangan. Kaya ingatan natin ang ating uprightness na natutunan natin sa ating Panginoong Diyos. Napakasarap. Alam mo, sa buhay natin, dami na tayong mga problema na naranasan, but God redeem us. Hindi tayo hinayaan ng Diyos mag-stay sa problema na yan na until now you are captive. Until now you are a slave of it. But how many times already we were been into that situation, but the Lord redeem us. Pag sinabing redeem us, took us from our captivity of problems. Praise the Lord. Dahil yan sa mercy ng Diyos. Basahin natin. Psalms 130 verse 7. Praise the Lord. Let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption. Yes, plenteous, sabi dyan. Let Israel hope in the Lord. Ngayon pala sa atin, let us hope in the Lord. Tayo lahat mag-asa sa Panginoon. For with the Lord there is mercy. There is mercy. What is mercy? May makukuha kang favor. May maa-avail ka na blessing. Mercy. Mercy out of what? Out of generosity. Diba ang tao, pag generous ka, nagbigay ka, that is act of mercy. Ganun ang Diyos. There is mercy. And with Him is plenteous redemption. Ilang beses na tayong nasa kalagayan ng mga problema natin sa mga pangangailangan. Dati, bilanggo tayo dyan sa pag-arkila. God provided in Matina. Bilanggo naman tayo sa kaliitan. God provided larger space. Bilanggo tayo sa June 15 na masikip tayo. Nagtayo na tayo ng tulda para yung excess ilagay natin doon. Manatili ba tayong bilanggo ng ganyan? Hindi. God will redeem us. Magtayo siya ng big church dito sa atin. Praise the Lord. Bilanggo ako sa necessity ko. May mga napipinto ako mga bisita coming from different countries. I want to accommodate them the way they accommodated me and my wife in the residences. Tingnan mo, nag-provide si Jesus. Praise the Lord. Oh, tingnan mo. By God's grace, by God's mercy. Ngayon, hindi tayo manatiling bihag sa ating kaliitan ng ating simbahan. Mag-celebrate tayo. So, magpo-provide na naman si Jesus ng big church. Pag nakita nyo yung parsonage, huwag nyo ikumpara dito, ha? Kasi sinyalis lang yan na ang ipoprovide ni Jesus na big church is super the best. Praise the Lord. Super the best. Itong simbahan na ito na ating ginagamit, nag-represent yan sa aking
status. Ngayon, inangat ni Jesus yung status ng aking tirahan. Iangat din ni Jesus ang status ng ating place of worship. Papunta na tayo dyan. Yan ang plenteous redemption. To God be the glory. Walang nabibihag ka sa isang kalagayan, sa kahirapan mo na hindi kang kayang i-redeem ng Diyos at ilagay ka sa matawag nating into a large room, kung tawagin. Praise the Lord. Tsaka hinanda na ito ni Jesus. Before these things happened, before the church will be erected, before this place will be developed, prepared na yan ng Diyos. Bago natanggap ninyo yung mga blessings ninyo, may future pa na blessings na ipagawa ang Diyos sa atin. Hinanda na yan ng Diyos. It is just a matter of fulfillment. Basahin natin. Romans 9:23, sorry. Praise the Lord. And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory. Yes. Ano ka ba? Vessel of mercy ka ba? Sisidlan ka ba ng awa? O ikaw ba'y worthy ng awa ng Diyos? Kailan ba maawa ang Diyos sa buhay natin? After you are being tested, after being you are tempted, after being you are tried, nanindigan ka, maawa ang Diyos sa iyo. Vessel of mercy ka, which he had afore. Pag sinabing afore, future. Prepared. Meron na siyang hinanda, past tense. What kind of advance na nahanda na? Tingnan mo kung isipin mo. Advance, future. Prepared, tapos na. Fulfillment na lang yan. Accordingly. Praise the Lord. Ano yun? Unto glory. What glory? Glory dito habang nabubuhay tayo, more glory sa darating pa na panahon. Grabe yung glory na nahanda na ng Diyos sa buhay po natin. Kanino? Unto the vessel of mercy. Basta tayo manindigan. Basta tayo magsunod lamang. Praise the Lord. Huwag tayong mag-alinlangan. Totoo yan, Pastor Chit. Yes. Hindi natin masukat yung kapangyarihan ng Diyos. How we acquire. Alam mo, minsan pag magsabi sa akin na, Pastor, saan ang church ninyo? Sabi ko sa Takunan. Meron pala kayo. Nandiyan na pala kayo. Yes. Paano kayo nakarating dyan? Siyempre, mag-testimony ako sa kanila. Sino magkakala? Maka-acquire tayo ng 1 hectare dito. By the grace of God. Praise the Lord. Tapos ang blessing, hindi lang simbahan lang naka-benefit. Lahat halos ang mga anak ng Diyos. Hindi naman lahat membro naka-acquire dyan. Oo, hindi lahat. Pero tingnan mo naman yung mga membro natin na sa labas, may sarili na rin sila. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, I tell you. Praise the Lord. Hindi natin masukat. Basahin natin yan. Romans 11:33. Praise the Lord. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Yes. Tsaka hindi lang sa Davao Congregation nangyayari ito. Punta tayo ng ibang mga churches, na mga branches natin. Makikita mo talaga yung blessedness na binibigay ng Diyos. You go to Malaysia, ganun din. Go to Canada, ganun din. You go to any congregation, punta ka ng mga bundok, ay nako, hindi ka makaisip itong mga churches natin na dati-dati, nako, sabihin ko ang hirap ng kalagayan. Pero ngayon, sabihin ko sa inyo, God made them to flourish. No? Talagang pinalago sila ng ating Panginoong Diyos. Kaya, pasalamat tayo. Tumugon tayo sa Kanyang tawag. No? Pasalamat tayo, sumagot tayo sa calling niya sa buhay natin. Ano bang calling ng Diyos sa buhay natin? Number 1, humble yourself. Yan ang number 1. Repent. Repent. Turn away from your wicked ways. Mapalad tayo na itong calling ng Diyos sa buhay natin, we do not
we did not ignore it. Hindi natin ito binaliwala. We answer the call of God sa buhay natin. Anong blessedness meron sa mga who answered the call of God and who will answer also the call of God. Yung marami pang future na magsagot. Basahin natin. Ephesians 1:18, last verse. Praise the Lord. The eyes of your understanding being enlightened, that he may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Imagine that. Ang mata ng iyong pangunawa, ito'y naliwanagan. Para malaman ninyo ano ang pag-asa ng kanyang tawag. Anong klaseng tawag ito? This is great calling of God. What is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Grabe ito. Kung atin lang tutuusin, you cannot count it. You cannot measure it. You cannot reach the height of it sa bibigay ng Diyos sa bawat anak ng Diyos. So, idalangin natin as what I am saying na every problem tapatan ng prayer. Every problem we have prayed, tapatan ng Diyos ng solusyon. Tapatan ng Diyos ng provision if it is necessity. Tapatan lahat yan ng Diyos ng katagumpayan. Lahat yan. Kaya pray natin itong palapit na nakasal ni Pastor John Mark, 20th of this month. Pastor Lito, 31st of this month. Anniversary ng Madsayap, 22nd June. This month na pala. Then, itong Tibalog, 23rd. That might be handled by someone na kanilang iimbitahin na pastor ng Holy Place. Praise the Lord. Then June 15, i-pray natin ito. Lahat, kaming mga pastors na naghimok sa aming mga kongregasyon for pledge, ma-reach yung 600,000. Kung maaari, susubra pa, mag-exceed pa dyan. Para wala ng registration ang membro at ang mga pastors. Amen? Praise the Lord. Yan ang i-pray po natin. At ngayong Friday is my birthday. I can celebrate my birthday happily and victoriously with you, Davao congregation, na maka-attend sa Friday service. Amen? Praise the Lord. So lahat yan, idalangin natin yan sa ating Panginoong Diyos. Kung ano lang yung marating ng construction, di naman natin pwede yung pilitin mo talaga na tapusin talaga sa ngayong Friday. Kung ano lang maabot, at least maprayhan natin. At least ma-appreciate, ma-dedicate natin sa Panginoon. Kasi ang prayer natin dyan, maliban na ganyan na ang status niyan, ongoing pa naman yung gawain, marami pa namang materyales. So, i-dedicate natin yan sa Diyos. At pasalamatan natin that God granted to my life with my family and together with you ang prayer natin. Kaya lahat tapatan natin ng prayer. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.